Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng di nagmamaliw na mensahe ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Operations Officer ng FEBC Philippines. Isang pagpalang araw sa iyo. Maligayang Pasko po. Nagagalak akong makasama kayo ngayon. Ako po'y kasalukuyang nagba-broadcast mula sa aming tahanan, kasama ang aking pamilya. Dalangin namin na ang inyong pamilya ay nasa mabuti ring kalagayan at lubos ang kagalakan sa paggunita sa kapanganakan ng pinakamahalagang tao sa ating buhay, si Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero syempre, maaaring ang ilan sa atin ay nagpapasko malayo sa tahanan, dahil sa trabaho o iba pang dahilan. Nais kong ibahagi sa iyo na nasaan ka man at anuman ang inyong sitwasyon, hindi ka nag-iisa. Dahil sa unang araw ng Pasko, mahigit 2,000 taon na nakalipas, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na nakatala sa Isaias Kabanata 7 at sa unang kabanata na aklat ni Mateo. Ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki, at siya'y tatawaging Emmanuel. Nang ibig sabihin ay, ang Diyos ay kasama natin. Sa totoo lang, simula pa man ay laging kasama natin ang Diyos. Sa Jeremias, Kabanata 23, ipinahayag ng Panginoon, "Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa." Sa aklat naman ni Job na isinulat 2,000 taon bago isinilang si Hesukristo, ay mababasa natin tungkol sa Diyos. Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito'y dilingid sa kanya. At si Haring David na sumulat ng mga salmo ukol sa di nagmamaliw na presensya ng Diyos, ay nagsabi sa awit 37, "Ako'y naging bata at ngayoy matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Diyos, o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain." Malinaw sa kasulatan ang kabutihan ng Diyos mula pa noong simula ng panahon. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong kung ang Diyos ay tunay na mabuting Diyos. Bakit meron pa rin pagdurusa at kawalan ng hustisya sa mundo? Kung si Jesus ay naparito sa mundo bilang Mesiyas, bakit kahit na ang mga taong may kaalaman at pananampalataya sa Diyos ay nakakaranas pa rin ng mga kabiguan at kung minsan nahuhulog sa maling gawain? Sinagot ito ni Jesus sa Lucas Kabanata 5, talata 31 hanggang 32. Sinabi niya, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawaging magsisi ang matutuwid, kundi ang mga makasalanan." Kung iisipin ang Pasko sa kasalukuyan, unang papasok sa ating isip ang makukulay na parol, engranding Christmas tree, caroling at mga regalo. Ngunit ang liwanag ng okasyon kung minsan ay nakakabulag sa atin mula sa tunay na dahilan kung bakit si Hesukristo ay naparito sa mundo. Ang kanyang pagdating ay isang panawagan upang lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Isang paanyaya upang kilalanin ang kanyang presensya sa ating buhay. Upang bigyan tayo ng katiyakan ng kanyang grasya tuwing tayo ay nahaharap sa mga problema o nakakagawa ng mga pagkakamali sa buhay. Mahal tayo ng Diyos, kaya gumawa siya ng paraan para makasama tayo. Ngunit nasa atin pa rin kung tayo'y maniniwala. Dito pumapasok ang pananampalataya. Sa aklat ng Hebreo, binigyang kahulugan ang pananampalataya bilang katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sinasabi sa Roma, Kabanata 10, talata 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo.
Ang ating mga gawa ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mundong ginagalawan. Lahat ng sinasabi, ginagawa at pinaniniwalaan natin ay may epekto sa mga nakapaligid sa atin. At maging ang tugon ng mga taong iyon ay maaari magkaroon din ng epekto sa iba. Ito ang tinatawag nating ripple effect. Kaya ngayon, dalangin ko na pagnilayan nating lahat ang kwento ng Pasko, hindi lang ngayon, kundi sa buong taon. At habang nagiging mas totoo sa atin na si Jesus ay talagang Emmanuel, kasama natin ang Diyos, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay mahikayat at lumakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita sa lahat sa darating na bagong taon. Sa biyaya ng Diyos at sa inyong walang sawang pagsuporta, kami sa FEBC ay patuloy na ibabahagi si Kristo sa mundo, sa radyo, internet at iba pang mga gawa hanggang ang lahat ay makakilala sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa ngalan ng mga kasamahan ko dito sa FEBC Philippines, ako po si Luis Miguel Castillo na bumabati sa inyo at sa inyong mga pamilya ng isang maligayang Pasko at isang bagong taong puno ng kagalakan, pag-asa at kapayapaan sa presensya ni Jesucristo. Naway laging samahan at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Iyong napakinggan ang The FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at FEBC-PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph/give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.